Ito yung reason guys kung bakit wag ka nang mag-take ng major software update pag yung phone mo is low-end device or parang budget phone or entry-level phone. Sometimes even yung lower mid-range phone para sa akin parang medyo sablay na mag-software update ka pa. Yung mga major software update, ibig sabihin from Android 9 magiging Android 10 or from Android 10 magiging Android 11, yung mga ganon. Or minsan, katulad na lang dito sa PocoPad, which is dati MIUI yung ating OS, ngayon naging Xiaomi HyperOS na para sa akin medyo bumagal talaga ng solid yung tablet. Wag na kayong mag-major software update. Makikita nyo yung Realme 5 ko. Ito supposedly is naka-Android 10 na siya, pero kung titignan nyo dito sa About, is naka-Android 9. So, ito is dinowngrade ko siya. In-update ko siya to Android 10. Kaso nga lang, nagfe-Facebook ka lang, naglalag, di ba? Naglalaro ka lang kahit Mobile Legends, naglalag, nagahang, nagfe-freeze. Alam mo yung tipong parang okay naman yung phone mo dati, pero after the update is parang ibang phone yung gamit mo. Talagang naging very laggy siya mula nung in-update mo. So, ang reason doon parang pilit lang kasi yung update. Alam mo yung parang may masabi lang yung brand na update doon sa phone mo. Hindi naman siya kaya ng device mo, pero sabi ko nga, for the sake na may masabi lang yung brand na update is pinilit nila dito, kaya ang result is hindi maganda. So yung PocoPad na gamit ko dito is, nung umpisa, nung unang month na ginagamit ko siya, which is sabi ko nga naka MIUI yung ating operating system, is very smooth siya. Talagang nag-i-scroll ka, nagbabrowse ka, very solid yung tablet, pero ever since nag-update ako to Xiaomi HyperOS, hindi ko alam. Minsan nagkakaroon ng parang mga micro-freeze, yung parang nagbabrowse ka lang sa Facebook, tapos biglaan na lang na tumitigil, nagahang. Di ko alam kung mapapakita ko sa inyo dito sa screen. Hindi siya masyadong kita sa camera, pero pag ginagamit mo yung tablet, kung i-compare mo yung experience ko dito, nung unang buwan na ginagamit ko siya, iba talaga. Pagdating naman sa gaming between these two devices, no, medyo magkaiba sila ng experience. Dito sa Realme 5, nung naka-Android 10 ako, is hindi ako makapaglaro ng maayos kasi nga nag-freeze. Yung kailangan i-restart mo yung phone kasi hindi na gumagalaw yung screen. Pero ngayong naka-Android 9 is nakakapaglaro ako ng games, hindi lang yung mga heavy games. Kuwari, yung Genshin Impact, yung Diablo Immortals, yung mga ganong kabigat na game is nararun niya pero hindi siya super smooth. Pero kung mga games lang kagaya ng Honor of Kings, Mobile Legends, is solid siya, okay na okay compared nung naka-Android 10. Pagdating naman dito sa PocoPad is nakakapaglaro naman tayo ng Mobile Legends, Call of Duty, so okay naman siya. Ang reason doon syempre, mas maganda yung chipset nito compared dun sa mga lower end devices. Ang naging problem ko dito, sabi ko nga kanina, bukod dun sa mga parang nagfi-freeze pa minsan-minsan yung mga apps, is parang pakiramdam ko, bumili siya malubat. So ayan o, 23%. Nung ginagamit ko siya months ago is hindi siya ganito. Parang tumatagal siya sa akin ng parang 3-4 days na ginagamit ko siya. Hindi ako naglalaro, nag-YouTube, Facebook, and minsan may mga documents ako na tinatype, kaya yan, nakakabit yung keyboard ko. So ginagamit ko talaga to. Yun nga lang after the update, iba na yung battery niya. Parang within one day na hindi ako naglalaro, talagang documents lang, may pinipirmahan, may tinatype, nagtatype ako ng script, nanonood ng YouTube, Netflix, yung mga basic activities lang. Pero magugulat ako na palubat na agad siya, like dito, 23% na lang siya. So, naging mabilis siya malubat. So, i-charge ko na naman na dati hindi naman siya ganito. Pero pag ang gamit mo is yung mga flagship phones, kagaya na lang ng S24 Ultra, Xiaomi 14 Pro, diba? Yung mga Red Magic 9S Pro, yung mga ganun. Maganda na i-update nyo siya kasi siguradong kakayanin ng device ninyo, and at the same time, may mga features, may mga bagong features kayo na magagamit na sayang naman kung hindi nyo in-update. Pero kung ang meron ka is budget phone or again, lower mid-range phone, para sa akin, huwag ka nang mag-update. So ako lang ba to or may mga bad experiences din kayo pagdating sa mga major software updates? So kung meron, comment your thoughts down below. Sa ngayon guys, ito lang kasi may example ko sa inyo yung Realme 5 and itong PocoPad. The rest kasi is Apple phone. So yun lang muna guys, sana may natutunan kayo. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ingat kayo palagi at maraming salamat.